Sa puntong ito, alamin na natin ang baon ng ating pambansang good boy na nakabantay din sa barangay elections sa BARM. Mon, kumusta dyan? Chiki, mga kapatid, nandito kami ngayon sa bayan ng Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte kung saan kapansin-pansin ang dagdag na bilang ng mga pulis na nagkalat sa paligid maging ang ilang mga tangke ng Philippine Army, Philippine Marines at iba pang kawanin ng AFP dito nga sa paligid ng bayan. Bukod dito, tuloy-tuloy din ang pagdaragdag ng mga puwersang idinedeploy hindi lamang sa Maguindanao provinces kundi pati na rin sa iba pang lugar dito nga sa BARM dahil ang pinaghahandaan nila ay yung dumarami ding bilang ng mga teachers na nagbaback out bilang election volunteers. Narito ang report. Sa 3 dekada ni Abby bilang teacher dito sa Cotabato City, palagi siya nag-volunteer sa electoral board tuwing halalan. Pero nangyari ang malagim na shooting incident nung Lunes. Kaya nagpa siya si Abby, pahinga muna siya ngayong eleksyon. Hindi namin alam kung ano ang magiging eventualities na mangyayari before, during, and after the election. And we are always after sa safety at security namin. Yan din ang dahilan ni Teacher K. Isa pa, hindi rin daw sila sigurado kung saang paaralan sila ma-assign. Gusto namin sana kung kami yung teacher, kami yung magsaserve as electoral board. Ang problema kasi sir, napupunta ako sa ibang barangay, so ibang school na hindi safe para sa akin, na hindi ako familiar. Kasama sina Teacher Abby at Teacher K sa 21 gurong bantay sana sa 7 polling precincts sa paaralang ito na hiniling na lamang ng DepEd na huwag pangalanan pero nagdesisyon na lamang na mag-absent sa Lunes. Pati nga principal nila umatras. Kung tutusin, nakaredy na ang lahat ng mga silid-aralan na gagamitin para sa halalan. Mula sa mga upuan, mesa at iba pang kakailanganin, lahat nakapwesto na. Pero mga guro na nag-ayos o nag-prepare ng mga yan dito sa school, lahat nag-back out at hindi na magsaserve sa darating na eleksyon. Kung tutusin, hindi na bagong eksenang ito. Noong 2022 national elections nga, pulis na lang talaga ang tumao sa mga presinto dahil nagsi-back out ang mga gurong naka-duty. At namimiligro yung maulit dahil wala pa man yung shooting incident, umabot na sa mahigit 200 teachers ang umatras. Hindi po natin sila pwedeng pilitin, but mayroon naman po tayong i-fill up para lang po talaga matuloy yung atin pong eleksyon. Pwede na yung mga public school teachers, pwede po kaming maglagay ng electoral boards like yung mga private school teachers, yung mga from national government agencies, pwede po namin yan i-fill up doon po sa kulang. Ang LGU, pulis daw talaga ang hiling. Pero sana raw talaga wala na ring teacher na mag-back out. Kasama sa ating sinisecure talaga yung ating mga guro na nagsisilbi sa panahon ng halalan. Kaya't sana ay huwag silang matakot. Ang mga pulis naman, mga di-rehistradong armas ang problema. Tansya nga nila, lampas 23,000 nagpapakalat-kalat lamang ngayon sa rehiyon. These firearms are from the hands of the different lawless local elements and also from the different local terrorist groups and also from the peace-inclined armed groups, yung mga PIAGs. Diba? Which is still subject for undergoing decommissioning program. So, and also, it contributes also the culture of BRIDO or public feuds. Ito ang isa pang dahilan kaya't nag-iigpit ng seguridad dito sa rehiyon. May ilang lugar kasi dito sa BARM na kung saan may napaulat na ongoing recruitment ng di umano'y mga flying voters at may mga ilang botante naman na nagsisi-atras na dala ng takot dahil naman di umano sa presensya ng mga private armed groups. Narito ang report. Kasama ng mga tauhan ng Commission on Elections ang mga pulis at Philippine Navy nang mag-inspeksyon sa mga eskwelahan sa Cotabato City. Siniguro nila na iisa lamang ang magiging entry at exit ng mga botante. Nakatanggap kasi ng impormasyon ng mga otoridad na may naghahakot umano ng flying voters para sa Lunes. Accordingly, may mga nag-import na ibang mga kandidato galing sa ibang lugar. Pero those are still subject to validation. Sana hindi totoo. Dahil dyan, binakura ng maraming pasukan at labasan. Gusto rin siguruhin ng mga otoridad na walang botanteng magtatagal sa polling centers. Hindi naman sa nililimit natin sila na mas maganda na lang na pagkaboto nila, uwi na sila. Kasi doon maiwasan natin yung mga kantsawan ng mga supporters. So hindi siya magkakagulo. Dito naman sa bayan ng Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, problema naman ng mga residenteng ayaw na umanong magsiboto. Ang dahilan, presensya umano ng private armed groups. Nagkagulo ba sa amin dahil sa election ba? Hindi naman natin inaano yung, kasi siyempre katulad namin na mamamayan,
gusto rin namin ng mapayapang pamumuhay. Sa panayam namin sa Dato Odin Sinsu at PNP, sinabi nila na natatanggap nga daw nila itong mga report na ito ng di umano'y karahasan, pero ng kanila daw i-check nag-negatibo naman daw. Bukod dito, 2 classroom din ng Pilot Elementary School ng naturang bayan ang nasunog kaninang madaling araw. Gayunman, sa kabila ng lahat ng mga insidenteng yan, nananawagan pa rin ang COMELEC at ang PNP sa mga botante na lumabas sa darating na Lunes para bumoto para sa BSKE. At yan ang aking baon mula for today. Balik sa iyo, Chiki, mula rito sa Dato Odin Sinsu at Maguindanao del Norte.